Ang paghirang ng Panginoon ng 72 ay hindi ganong kadali na basta ka na lang tatawag ng tao at isusugo mo sila upang gawin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Parang ito yung plataforma na ng uri ng buhay na dapat taglay ng isang Kristiyano. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, bunga ng ating mga pagkabinyagan, tayong lahat mga kapatid ay sinugo ng Diyos at sinusugo ng Diyos, tinawag at sinusugo upang makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. At meron siyang parang isang malaking babala sa atin na tayo'y sinusugo niya bilang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang mga asong gubat ay mababangis. Ito'y handang pumatay sa panahon ni Jesus. Ito yung mga matatalino, yung mga kumukontra, mga matatanda ng bayan, kung makapanglait sa gawain ng Panginoon, wala na silang ginagawa kundi manmanan at maghanap ng pagkakamali sa mga alagad at sa Panginoong Hesukristo. Siyempre, sa ating panahon, ang mababangis na asong gubat na ito ay ganun din ang kalibre. Handa rin silang banglait, pumatay, at gumawa ng kasamaan upang wasakin tayo. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay, dahil sinusugo tayo mga kordero, maamo, hindi papatol sa mga mapang-api, sa mga taong maaaring gumawa ng masama sa atin, dahil wala naman talaga tayong ipagkakaiba sa kanila kung papatulan natin ang kanilang kasamaan. Doon naghihiwalay ang totoong alagad at ang hindi tagasunod kay Kristo, dahil importante na tayo ay mga kordero, maaamong tupa. Ang tupa kasi, kahit kinakatay mo na yan, iiyak lamang yan, hindi yan iimik. Hindi katulad ng baboy, kapag kinatay mo, napakalakas ng kanyang atungal. Dingig na dingig sa kapitbahayan. Pero ang tupa, walang kibo. Siya ay maamong isasubmit ang kanyang sarili sa kanyang mga taga-usig. Ito'y sinasabi ni Jesus sapagkat wala sa ating libre o immune sa pag-uusig, lalo na sa mundong marahas at malupit sa ngayon. Maliit na bagay na masabi mo, magawa mo, nandiyan na ang mga tao, parang kukuyugin ka, ibabas ka, lalaitin ka, kaya ang daming mga taong nadidepress, nawawala ng papanghahawakan at yung iba sa depression ay nagpapakamatay. Ano bang sinasabing eksakto ng Panginoon dito mga kapatid? Ang sinasabi lang niya, huwag tayong matatakot sa mga panglait na ito, sa mapang-aping ito, sapagkat kung tayo'y hinirang at sinugo ng mabuting pastol, may isang bagay na hindi pwedeng pakialaman sa atin, dahil doon nagtatrabaho ang Diyos sa kaluluwa ng tao. Maaaring tayong malagay sa bingit ng kamatayan, banta ng mga taong masasama, yung mga asong gubat sa paligid natin, pero ang sinasabi niya, I will protect you, being your good shepherd. Aalagaan ko ang iyong kaluluwa, mag-grow ka, lalago ka sa mga virtues, sa katapatan, sa katapangan, not in the sense na magiging marahas ka rin, kundi yung courage ng isang Kristiyano na handang harapin ang kamatayan na hindi pumapatol upang siya magkasala rin tulad ng kanyang mga taga-usig. Kaya kung may isang bagay na nais na sabihin sa atin ng Diyos mga kapatid, huwag talaga tayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang katakutan nating totoo ay yung pwedeng makapagwasak ng ating kaluluwa.
walang iba kundi ang kasalanan. Kaya nga tayo'y mga hindi asong gubat kundi mga kordero, hindi papatol upang ipagkasala ang ginagawang kasalanan ng ibang tao sa atin. Yun ang maliwanag na ipinaparating ni Jesucristo, sapagkat bilang mabuting pastol, aalagaan niya tayo, isisecure niya ang isang bagay na hindi pwedeng hipuin o i-touch ng ating mga kalaban. Ito ang tahanan ng Panginoon, ang ating kaluluwa, ang ating konsyensya. Madali tayong matukso sa maraming bagay, pero kung tayo magpapatuloy sa pagkapit sa Panginoon, siya ang magtatanggol sa atin. Yan nga mga kapatid ang dahilan kung bakit mayroon tayong maraming mga martir, dahil inalagaan ng Diyos ang kaloob-looban ng taong ito. Sukat na ibuwis din nila ang kanilang buhay, hindi sila natakot sa harap ng kamatayan. Sapagkat totoo na ang dugo ng isang martir, ito yung binhi ng mga Kristiyano. Bawat patak ng dugo ng martir, katumbas ito'y paglago at pagdami ng mga Kristiyano, nagiging daluyan ng biyaya at habag ng Diyos. Sa araw din ito mga kapatid ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Faustina Kowalska, ang inspirasyon sa likod ng Divine Mercy. Siya'y namatay na nagsasabi na kahit daw walang kasamaan ng tao ang hindi pwedeng lusawin ng habag ng Diyos. Mas nakita niya ang habag ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naging inspirasyon siya ng marami at naging debosyon na sa buong mundo ang Divine Mercy. Siya'y na-canonize noong year 2000 at bilang isang santo, yun ang naging kontribusyon niya sa pamayan ng Kristiyano. Ang magkaroon tayo ng debosyon sa walang hanggang habag ng Diyos, dahil yun naman ang pinatututuhanan ng Ebanghelyo mga kapatid. Dahil sa habag ng Diyos, ang biyaya niya ay magpapatuloy na idadaloy sa ating puso at kaluluwa upang tayo makapamuhay ayon sa bukasyon at pananampalatayang tinanggap natin at pabulaanan ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. At sa mundong ating ginagalawan, ang kabutihan ng Diyos pa rin palagi ang mananaig kahit sobra-sobra na ang kasamaan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Yan ang maliwanag na ipinapahayag ng mabuting balita na dapat din natin panghawakan sa gitna ng mabibigat na alalahanin at pagsubok, kapitan ng Diyos. At sa huli, ang tagumpay niya ang magwawagi sa pamagitan ng mga taong totoong kumakapit at sumasampalataya sa Kanya.